Breaking news, OMG, nasyak lahat. 12 alipores nagulantang di makapaniwala sa ginawa ni PBBM. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At syempre bago natin simulan ang video na to at bigyan natin ng reaksyon, nais ko nga pala magbigay muna ng shoutout kay Shirdan. Shirdan ba ito? Shirdan Garcia. Ayan ha, shoutout Shirdan Garcia. Siyempre sa mga gustong magpa-shoutout, i-comment nyo lang yan mga katunay para kayo ay aking mabati dito sa ating channel na Tunay na Kritiko. Kaya siyempre pag-usapan natin ito, no? Yung nangyaring rally, no? Ni BBM, no? Naging controversial ito. Yung mga pinagsasabi niya, no? Doon sa rally, no? About laban sa mga Duterte, about laban tungkol sa mga Duterte, di ba? Mga pasaring niya, di ba? Yung mga tirada niya. So bigyan natin ng komento to. Magandang pag-usapan to mga katunay. So wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Kigil na ako. Pasok! Ito pong mga kandidato ni BBM. Ayun. Bago magsimula to, lagi sila nasa top ng mga laging pasok. Ayun, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si Sir Badong Arratales. Ayan, credits po Sir Badong. Siyempre, supportahan natin yan, ipagpatuloy natin. Top 12, di ba? Sa atin, mga PDP. Sa survey po to, hindi po sa totoong buhay. Sa survey po, dalawa lang yung pumapasok sa atin, 'di ba? Si Senator Bato at Senator Bato at Gulang, no? Yung pumapasok. Pero pagkatapos po nitong hindi ako naniniwala diyan eh. Hindi ako naniniwala dun sa survey na si Bongo lang tsaka si Senator Bato, si Bato de la Rosa lang ang nakakapasok sa survey ng senatorial na maring manalo sa darating na eleksyon. Hindi ako naniniwala, no? Para sa akin talaga is alam ko maraming makakapasok sa line-up ng mga Duterte. Di ba mga katunay? Maraming makakapasok doon. No? Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. Tingin ko may mga makakapasok dyan. No? Kaya imposible na si Bongo at si De La Rosa lang ang nandiyadyaan. Pitch na to ni BBM ay mukhang binabagsak niya po, hindi niya po inaangat eh. No? Mukhang ibinabagsak niya po yung kanyang mga kandidato, hindi po yung anak ng tinasin. Mukhang ibinabagsak niya po yung kanyang mga kandidato, hindi po niya itinataas. Parang yung ginawa kasi ni BBM noon doon sa rally nila, no? Para i-endorse niya yung 12 senador niya is parang yun ang ginawa niyang pagkakataon para makabawi sa mga nagsasalita at nagko-komento ng hindi maganda sa kanya. 'Di ba? Parang ito yung pagkakataon. Kaso nga lang, yung pagkakataon na yun is wrong timing. Siyempre, kaya nga kayo yung proclamation, 'di ba? Ano ba yan? Rally, 'di ba? Kaya kayo naggaganyan, 'di ba? Yung rally na yan, pinapakilala mo yung mga senador mo dapat in good terms. Dapat ipapakita mo sa taong bayan at ipapakilala mo sa kanila in good. No, hindi sa negative, 'di ba? Hindi dapat sa ganun. Kasi kailangan nila ng ng positive 'di ba? Kailangan positive ang makuha sa kanila ng mga tao. So kung ikaw mismo, ikaw yung leader, tapos ikaw yung namumuno sa kanila, tapos ini-endorse mo sila, tapos nakikitaan ka ng ganun. Syempre parang nakakadismaya. Kasi unang-una okay lang sana kung yung pinaparinggan mo is walang sumusuporta. Ibig sabihin, halimbawa yung mga Duterte paparinggan mo. Okay lang sana kung paringgan mo sila kung walang masyadong kumakampi sa kanila. Kung walang sumusuporta sa kanila. Kung walang nagmamahal sa kanila. Ang kaso nga lang, ang mga taong pinaparinggan mo, no, yung mga Duterte,
Alam mo naman kung ganong minamahal ng taong bayan. Ano? Puwera na dun yung mga antay ha. Wala akong pakialam doon sa mga antay. Pero doon sa mga pro na nagmamahal sa mga Duterte is alam kong napakarami. Ramdam ko, nakikita ko. So syempre, bilang tumatakbong senador, iingatan mo dapat yung image mo. Hindi dahil sa tumatakbo ka sa kahan ng mga Marcos, umaasa ka sa mga boto ng Marcos lang. Natural ang inaasahan mo ring mga boto, 'di ba? Kahit kahit mapa-Leni, kahit mapa-Duterte, kahit lahat 'yun gusto mong makuha para sigurado yung pagkapanalo mo. Kaso nga lang, kung titirada ng ganyan, na parang tinitira yung kabila, 'di ba? Yung mga Duterte nga. Siyempre, magiging negative ang feedback, 'di ba, ng mga taong sumusuporta sa mga Duterte sa mga ini-endorso mo. 'Di ba? Pati sila madadamay. So paano nila makukuha yung boto o paano makukumbinse yung mga tao na yun, no? Kahit maka-Duterte, maka-Leni, maka-Dilaw, paano sila makukumbinse kung ganun yung pinakita mo? 'Di ba? O ilabas na natin yung mga Dilaw kasi mas marami talagang sumusuporta sa mga Duterte kaysa Dilaw. 'Di ba? O, paano kami makukumbinse kung ganun? Kaya talagang nakita ko yung pagsasalita nung in-interview yung mga yung senatorial niyan, no, parang nadismaya sila. No, parang lalo na si Tito Sen. Ako si Tito Sen, love ko 'yan. Mahal ko 'yan si Tito Sen. 'Di ba? Isa ako sa nakipaglaban sa karapatan ng TVJ sa Itbulaga. No, isa ako sa nakipaglaban diyan. No? Nakita ko si Tito Sen, nakita ko sa mga mata niya na nadismaya si Tito Sen sa mga nangyari, no? Sa mga sinabi ni PBBM. Dahil hindi naman dapat kasi nandito kami. Tumatakbo kaming senador, kailangan pabaguhin mo pangalan namin. Hindi kami nandito para tirahin mo yung mga taong kaaway mo o yung mga kalaban mo na nandito kami. 'Di ba? Parang ganoon eh. 'Di ba? Parang si Tito Sen nadismaya siya, na-disappoint siya sa nangyari. 'Di ba? Nagulat po ako kasi katatapos mo lang budulin kaming lahat, ang buong Pilipinas. Katatapos mo lang na gamitin yung mga Duterte, niligawan nyo si Sara Duterte, pinatakbo nyo bilang Vice President, no? Tapos punta kayo ng punta sa Davao para Tapos halos isang taon pa lang ang nakalipas sinipa nyo na, no? Talagang kaya nga yan ang gusto kong itanong kay BBM. Gusto ko nga pag nakita ko si BBM, tatanong ko sa kanya in person. Hindi, joke lang. No? Kung alam niya naman pala na masama, no? Nasabi ko na to sa isang vlog ko eh. Kung alam niya naman pala na masama at merong maruming kamay o madugong kamay ang mga Duterte, no? Bakit hinayaan mo na maging partner mo sila nung eleksyon? Bakit sinundan nyo pa sa Davao? Bakit pinuntahan nyo pa sa Davao? Bakit kinulit nyo pa sa Davao? 'Di ba? Kasi alam mo nang masamang tao ang mga Duterte. Bakit ipipilit nyo pa yung sarili nyo sa mga Duterte para maging Vice President siya, maging partner mo siya nung nakaraang eleksyon? 'Di ba? Alam mo naman yung background eh. Ibig sabihin, nagbubulag-bulagan ka lang nung mga panahon na yon. Kahit alam mo yung mga Duterte, ganon sa sinasabi mo, kibit-balikat ka. Kasi alam mo na maraming sumusuporta sa mga Duterte. Gusto mong makuha yung suporta na yon para manalo ng sigurado. Kasi nga yung sinasabi nila, no, kahit wala si VP Sara, mananalo si BBM. Imposible yon. Kasi kayong mga loyalist, no, tatanungin ko kayo, nasaan kayo nung naglaban si BBM at si Leni Robredo? Bakit nyo pinabayaan si BBM? Diba? Bakit nyo siya pinabayaan? Bakit siya natalong Vice President? Diba? Kasi lagi nyo sinasabi, no? Hindi ko naman inaano yung mga loyalist, syempre, wala akong inaano dito. Gusto ko lang silang tanungin kasi sa kanila din nanggagaling yun.
Yung salita na yun na, kundi dahil sa mga Marcos hindi naman mananalo si Sara Duterte. No? Bakit kukulitin pa ni BBM at ni Amy Marcos si VP Sara kung alam naman nila na mananalo naman si BBM kahit si BBM lang? Diba? Alam na nga nilang masamang tao ang mga Duterte, sinasabi nila Diba? Sinasabi niya doon sa rally. No? Na may dugong kriminal o ano mga Duterte, kulang ganun na lang sabihin bakit kukunin mo pa yung mga Duterte? Diba? At kung alam mo naman na kaya mong manalo sa sarili mo dahil ikaw ka mo nagpanalo sa mga Duterte kay VP Sara bilang Vice President, bakit kinulit nyo pa si VP Sara? At saka bakit nung tumakbo ng Vice President si BBM laban kay Leni Robredo, bakit hindi 30 million votes yung nakuha ni BBM? Ang dami kong tanong, no? Grabe po itong ginawa ng mga pamilyang ito. Pero ganun pa man, alam na natin yan ngayon. Hindi na natin ikukwento. Pero talagang kaaway na po ang tingin. No? Talagang kaaway na po ang tingin ito ni BBM. Kaya ngayon po, maniniwala na siguro kayo. Laita na. Pag sinasabi niya, iba po yung nangyayari sa sinasabi. Kaya yung sinasabi niya na wala siyang handyan, si Sandro Marcos na nga nagsabi na kinonsulta ka Pwede mo sabihin kay Sandro Marcos na wag kang pumirma dyan kasi ayaw ko yan. Ayaw ko, kinonsulta ka pala muna bago magkaroon ng ganun. Diba? Tama naman yung sinabi ni Sir Badong, kung talagang ayaw mo, pipigilan mo yung pagpirma ni Sandro dun. Ng impeachment, katulad ng sinabi mo nung una na ayaw mo ng impeachment. No? Iba ka talaga, BBM. Kaya ngayon, may mga sinabi na naman siya, binubudol na naman yung mga tao, pero mahirap pong paniwalaan. Mahirap pong paniwalaan tong mga sinasabi niya. So, gagawin po natin ngayon, total, galing naman to sa RTBM. Pwede naman po nating isa-isahin. Punto per punto. Bihira po natin ginagawa to na yung mga sinabi sa video, i-istin. At sasagutin po natin, no? Ito po. Ako tinitignan ko yung kanyang yung mga reaction ng mga kandidato niya, parang natutunaw yung mga kandidato niya habang sinasabi niya itong mga to. Paano? Ako tinitignan ko rin yung mga mukha nila No, parang hindi nila nagugustuhan yung sinasabi ni BBM. 'Di ba? Syempre nandiyan sila 'Di ba? Kailangan good vibes. 'Di ba? Kailangan yung mga good ang ipakita. 'Di ba kung paano mo sila i-endorso? 'Di ba? Hindi yung parang yung parang sarili mo, yung galit mo parang nirelease mo diyan, sinamantala mo yung pagkakataon na 'yan. 'Di ba? Hindi naman kasi ikaw ang tumatakbo. Kumbaga yung mga senador mo yung tumatakbo, okay lang sana kung ikaw yung tumatakbo. Tapos may mga taong tumitirya sa'yo, titirahin mo dyan. Kaso hindi naman ikaw yung tumatakbo Malay ba niyan sa mga yan sa away mo? O kumbaga, kapag nanalo sa pagiging senador yung mga yan, makikisalo pa lang sa away mo yan. Diba? Makikigulo pa lang sa'yo yan. Pero sa ngayon, kailangan nilang makakuha ng positive vibes sa mga tao. Ganun yun Kami yan sa mga kandidato niya, yung dosing alipores niya riyan sa senatoriables. Napakalaki po ng contrast. Again, pag nakinig po kayo at naniwala dito, another budol na naman po to, no? Pero mas maganda po na pakinggan na lang po natin ang sinasabi po ng ating Pangulo at saka sagutin po natin, no? Ito po. Tingnan niyo po ang record ng ating mga kandidato. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala. Okay. Walang bahid ng dugo dahil sa tukhang. So parang ang ibig sabihin, mali yung war on drugs ni PRRD. Parang nilalait mo yung war on drugs ni PRRD. So bakit? Sino ba ang nasasagasaan nung panahon na yon? Nung war on drugs, di ba mga drug addict? Mga drug pushers? Sila yung naaapektuhan ng mga panahon na yon. So ang ibig sabihin, mali na puksain ang bisyong yon dito sa Pilipinas. Parang sinasabi mong ganun, wala silang dugo ng tukhang, wala silang dugo ng ganito. Diba? Wala silang dugo ng ganyan. No? Parang kapag kung kami ang mauupo, kung kami ang nandito, lahat ng mga adik, magpipiesta kayo. Parang ganun. Pwede kayong maglakbay, pwede kayong maging legal. Diba? Ganun ba? Diba? Kasi kung ako maririnig ko yun, parang, parang, bakit kontra ka sa war on drugs?
Ibig sabihin, gusto mong magkaroon ng drug pusher? Parang mas pabor ka na nagkakaroon ng bisyo dito sa Pilipinas? Wow. O sasabihin nyo naman, hindi, pwede naman nating daanin yan sa diplomasya. Mariosep, ilang beses nang ginawa yan yung diplomasya na yan. Di ba may nangyari ba? Napuksa ba? Hindi, di ba? Una niyang punto, no? Nakita niyo ba? Unang punto ni BBM, walang dugo ng tokhang. Ha? Walang dugo ng tokhang. Walang dugo. Alam mo, Mr. President, naniniwala ka rin dyan sa mga propaganda ninyo na masama ang war on drugs? Oo. Papiliin niyo po yung tao ngayon, Mr. President. So, ibig sabihin, pinasasama neto ni BBM yung kanyang mga kandidato. Ibig sabihin, lahat ng kandidato niya hindi naniniwala sa war on drugs. Yan yung ibig sabihin niya, wala daw bahid ng dugo ng tokhang. Parang ibig sabihin, lahat ng kandidato niya is tutol sa war on drugs. Lahat ng kandidato niya, ibig sabihin, pro-drugs, ganon? O, di ba? Kasi war on drugs yun eh. Di ba? Bakit ka tututol? O, laban sa mga samang bisyo yun. O, doon pa lang isa, bagsak na yung ganon. Di ba? Bagsak na. Paano pa kaya yan? O. Sinisiraan nyo yung tokhang, sinisiraan nyo yung war on drugs. Samantalang yan po ang isa sa pinakamatagumpay. Ha? Iyan po ang isa sa pinaka-epektibo. Hindi ko po sinabing yan lang ang tanging programa, no? Napakarami po. Kaya kayo, kung kayong mga kandidato kayo, naniniwala kayo dyan sa sinasabi ni BBM, lalo namin kayong hindi iboboto, pinapatunayan nyo lang na lahat ng sasabihin. Akala namin mga independent kayo. Kung ako nakarinig nun na walang nakabinabanatan yung tokhang, Diyos ko, walk out na ako rin. Nakaka-disappoint. Kayo, manalo lang kayo. Manalo lang kayo. Kahit na kasinungalingan na yung sinasabi. O, ibig sabihin, lahat kayo, walang pro-war on drugs sa inyo. Lahat kayo, ayaw nyo ng war on drugs. Bakit namin kayo boboto? Oo, syempre. Yung 12 daw na yun, ay wala raw... Tama, bakit naman namin kayo iboboto kung ganoon? 'Di ba? Na kontra pala kayo sa mga ganon. Ayaw nyo palang magkaroon ng mga ganon. Ayaw nyo palang mapuksa yung bisyo na yan. 'Di ba? So, yun yung sinasabi ko, unang pagkakamali sa sinabi ni BBM noon. 'Di ba? Kaya apektado yung mga senatoriable niya. Gunang tokhang. May nasama. Yung mga 12 tahimik lahat eh. Yung mga tao tahimik lahat. Parang sinasabi ng tao, gusto namin yan. Alam niyo, pag sinabi dapat nun, ang attitude dapat ng tao, magpalakpakan. Pero hindi eh. Tahimik sila lahat eh. Pangalawang punto, dito po, mahuhulog na kayo sa mga bangko ninyo. Ito po ang sinabi ni BBM. Ha? Ito po ang kanilang pinaniniwalaan. Pangalawang kasinungalingan. Sa kanilang kasabwat sa pagpulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Mr. President, BBM, medyo parang mali yung info na sinasabi mo sa amin. Pinabayaang magkasakit at mamatay. Hello. No, hello. Buhay pa po kaming lahat. Ang dami pong naisalba ni PRRD nung panahon ng pandemya. So yung sinasabi nyong naibulsa ni PRRD, nasaan? Napunta po sa taong bayan, sa mga ayuda, no? Doon po pinamigay yung mga ayuda na kailangan ng mga Pilipino ng panahon ng pandemya. Ang dami pong walang trabaho noon kasi lockdown, hindi nakakapagtrabaho. Si PRRD po ang tumulong sa aming lahat. No, kaya kami nakasurvive nung panahon ng pandemic. No, kaya nandito pa kaming lahat hanggang ngayon. So yung sinasabi nyong mga namatay nung panahon ng pandemic, parang hindi naman po ganoon kadami. No, hindi naman po ganoon. No? Siguro may mga nagkakaroon ng malalalang sakit ng mga panahon na yon, tumatama talaga kahit naman sa ibang bansa. May mga nangyayari ding ganon. Mas marami pa. 'Di ba? Pero dito hindi naman ganon katindi sa Pilipinas. Parang napakamali naman po ng info ninyo.
No, hindi po nagutom yung mga tao nung panahon ng pandemic, hindi ganong nagutom. 'Di ba? Nasuportahan ni PRRD lahat ng pangangailangan ng mga Pilipino. So yung sinasabi nyong naibulsang sako-sakong pera, nasaan po 'yun? 'Di ba? Ang alam ko, 'di ba, halos naubos ang pera ng gobyerno dahil nagkaroon ng pandemic. Ang tanong po, paano po kung kayo po ang naging presidente nung panahon na 'yon? Tapos meron ho kayong mga alipores o meron kayong mga alitap-tap sa tabi ninyo na ganyan. Na ganyan ang pinapakita ngayon. 'Di ba? Eto nga lang po bagyo lang. Simpleng mga bagyo pa lang. Nagsalita na po kayo. 'Di ba? Parang may narinig tayo na wala ng pondo. Pero pamigay kayo ng pamigay ng ayuda. 'Di ba? Doon pa lang simpleng bagyo pa lang 'yon. Hindi pa pandemic 'yon. Paano kaya kung magkaroon ng pandemic, paano kaya kami? Ano kayang kahihinat na namin? Saan kami pupulutin? Baka yung sinasabi niyo po na maraming mga namatay nung panahon na 'yon, baka wag naman sana, no, knock on wood, baka ito mangyari. 'Di ba, knock on wood? No? Sa kanila. Wala daw sa kanila ang sumuporta sa sako-sako. Sinako-sako daw po yung pera ng pandemya. Sinako-sako. Pinabayaan daw yung mga kababayan natin. Nagkandamatay sa sakit. Pinabayaan daw, ha? Hello? 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 Nako, mali po talaga yung info nyo, Mr. President. Siguro natutulog po kayo ng panahon ng pandemic. Pasensya na po kayo, no? Kahit pa paano nirerespeto ko pa rin kayo dahil kayo yung presidente. Pero, hindi ko po medyo gusto. Dismayado po ako sa mga sinasabi ninyo dahil isa po ako sa nakasaksi sa mga ginawa ni PRRD nung pandemic. Kasi kung merong ginawa si PRRD hindi maganda nung pandemic, isa po ako sa titira kay PRRD. Kaso walang ginawa si PRRD na masama nung panahon ng pandemic. Diba? Hindi, no? Mga kapatid, alam po ninyo, isa po tayo sa may pinaka-epektibo dahil po tayo, maganda yung patupad ni Pangulong Duterte ng anong tawag doon? Yung hindi ka lalabas, yung bawal lumabas, quarantine. No? O, kita nyo po yan. Pinabayaan daw po ni Duterte. Sinako-sako daw po yung sinako-sako daw po yung pera ng pandemya. Pinabayaan daw magkasakit tayo, magkandamatay. Sino kaya nagbibigay ng info kay PBBM? No, palitan nyo na yun. Kita po ninyo kung ganong kasinungaling tong tao na to. Buhay pa tayo ngayon, di ba? Nag-lockdown tayo. Kung hindi si Duterte yan, yung pabaya lang na lasyaw-lasyaw yung mga tao, patay tayo dyan lahat. Sigurado. Alam niyo po ba napakaraming tao sa Metro Manila, tabi-tabi? Sako-sako daw. Wala kaming maramdaman na pinabayaan kami ni PRRD nung panahon ng pandemic. 'Di ba? Hindi namin naramdaman 'yun. Dahil alam mo yung pandemic na 'yon, doon namin makikita ang pamumuno ni PRRD. 'Yun ang naging matinding pagsubok kay PRRD bilang presidente ng Pilipinas. So nalagpasan ni PRRD yung pandemic na 'yon. No? Kasi kung pinabayaan ni PRRD yung mga tao nung pandemic, siguro ang mga Duterte, sinusumpa na ng taong bayan ngayon. 'Di ba? Sinusumpa na sila ngayon. Marami nang galit sa kanila. Pero bakit? Marami pa ring nagmamahal sa mga Duterte. Kasi napatunayan nila sa mga sarili nila at nasaksihan nila kung paano kumilos ang isang Rodrigo Roa Duterte nung panahon ng pandemic. Malaki ang naitulong ni PRRD nung panahon ng pandemic sa mga Pilipino. Ang pera sa tanong ko po, Mr. President, kung naniniwala kayo sa sinasabi ninyo, bakit wala po kami naririnig sa mga investigasyon nyo sa Quadcom na sinako-sako yung pera ni Duterte? Bakit hanggang ngayon po, Mr. President, walang kaso si Duterte? 3 taon na, magta-3 taon na kayo sa Hunyo. Sa June po, 3 years na sila. Ang hirap kasi ng ganyan. Bakit wala pa rin kayong kinakaso kay Duterte na sinasako yung mga pera? Yung pera ng ang hirap kasi magbitaw ng salita na hindi mo alam yung sinasabi mo. Diba? No, Sir Badong, no? Ang layo na kasi na sinasabi ni BBM nung ano.
nagkandamatay tayo, pinabayaan daw ni Duterte ang mamatay yung mga Pilipino dahil sinako yung pera. Bakit walang kaso? Oo. Lahat na ginawa ninyo. Dapat kinasuhan yung kinasuhan na nga si yan. Inday. Walang katuturan. Impeachment. Tanong ko po, pwede na pong kasuhan si Duterte. 3 taon na kayo. Oo. Bakit wala pong lumalabas na sako-sako? Nasaan yung Ano kaya sako-sako? nararamdaman ng mga kakampi ni Duterte noon? Nung sinasako-sako daw. Tol, ano nararamdaman mo? Bilyar, ano nararamdaman nyo? Kayo mga Tito Soto at saka Ping Lacson. Sila nga hindi makapagsalita eh. Yung mga nakasama ni PRRD dati. 'Di ba? Tapos makakakuha ka ng ganung info na nagsasako-sako ng pera si PRRD. Sako-sako talaga. Sinako-sako yung pera. Pinabayaan tayo ng Duterte nung pandemya. That's impossible. Pucha, ikaw nga, baha pa lang. Nagkakandamatay na tao eh. Baha pa lang napapakamot na ng ulo. Baha pa lang. No? Nauutal-utal na eh. Baha pa lang hindi na alam ang gagawin, di ba? Yung baha pa lang ang nangyayari, sasabihin, anong gagawin ko? Nako ha, baha pa lang yun ha. Hindi na alam yung gagawin. Naku po. Yan ang kinampihan nyo. Kawawa naman. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre natunghayan natin ang boses na yon na nagmula kay Sir Badong Aratiles. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.